Meron dito tanong si Ron Buga. Ayan. Brother Johnson at Brother Gomer, tanong lang po, pag na-implement na po ba ang Sunday Law, diyan na po ba mag-start ng close of probation? Yan, maraming salamat po. Apo. Ito, ipakita ko po sa iyo kapatid yung ating chronology of last day events. So, kung makikita po dyan, kung hindi man malaki yung inyong screen, sasabihin ko na lang po. Kasi yung question po ninyo ay kung na-implement na ba ang Sunday Law, magsimula na yung ang close of probation. Kung mapapansin po ninyo rito sa ating panahon, makikita po ninyong third angel's message. Ayan. So sa ilalim po niyan, meron makikita po kayong shaking time. At yung shaking time na yan po yun na yung Sunday Law. So, tama yan. Pagka na-implement na po yung Sunday Law, ayan, tuloy-tuloy na po yan at kasunod po yung close of probation. Isi-shaking na, magkakaroon ng shaking time, pagliliglig. Diyan na malalaman po mga kapatid yung tapat at hindi tapat na na lingkod ng Diyos. Hindi yung pagbabasihan yung sinless at yung hindi yung walang bahid ng kasalanan, kundi yung katapatan ang pagbabasihan kasi wala pong tinatawag na sinless na mangyayari during Sunday Law. Natalakay na po natin yan dito. Bagaman hindi natin sinasabing hindi pwede maging sinless ng isang tao dahil malaking possibility sa pagitan ni Kristo, pero yung as in ay hindi po yon kasi ang binabanggit sa Bible na walang bahid o walang spot ay sa panahon po yon ng shaking time. Sa panahon po yun ng little time of trouble. Yan. Pagka in-implement ng Sunday Law at yung collation ng huwad na iglesia, ayon, hindi maahawahan nung aral ng prostitute, yung babaeng patutot sa Apokalipsis, yung bayan ng Diyos. Yun yung sinasabing walang bahid ng maling doktrina, mga kapatid. So, ang karugtong po niyan ay yung close of probation. Ayan. So, after close of probation, doon po yung the 7 last plagues. Hindi po totoo na walang close of probation. Meron po kasi ito yung tinututulan ng marami. Dito po tayo tinutulugsa ng mga ibang mga protestante, yung shut door na tinatawag. Mula pa noon ay tinutuligsa tayo. Kaya mayroon din mga kapatid na nagdala ng ganong aral. Pero sa atin po, sa sulat ni Ellen White, ay napakarami pong binabanggit mismo yung close of probation after po ng Sunday Law. At yan na po yung tinatawag natin 7 last plagues. At ang pagdating po doon sa ikapitong salot, pag binuhos na yon, ang kasunod na po yun ang pagdating ng ating Panginoon. So, ganun kapatid. Brother Gomer, meron kang gusto idagdag dyan? Yes, Brother Johnson, gusto ko lang susugan yan na talagang yung pagdideclare ng tinatawag na mark of the beast, no? Gusto nating liwanagin, mga kapatid, na ang mga Seventh-day Adventist po ay naniniwala na ang tinatawag na mark of the beast ayan yung pagdideklara ng Sunday Law, National Sunday Law, Brother Johnson. Okay? Kaya naman, naniniwala tayo na yung pagdideklara ng Sunday Law, sapagkat yan nga po yung mark of the beast, ay talagang ang kasunod niyan ay yung pagsasara ng awa o close of probation. Kasi diyan sa pangyayari na yan, diyan po mamimili ang mga tao kung sino ang kanilang pipiliin. Ang ibig sabihin, dalawa lang ho ang pagpipilian pag dumating yung panahon na yan, Brother Johnson. Kasi nga, ang saklaw ng tinatawag na mark of the beast ay hindi po yan lokal, kundi yan po ay pangbuong mundo. Ang ibig sabihin, sakop lahat ang buong mundo. Lahat ng tao. Ang sabi doon sa isang talata ng Apokalipsis. Basahin natin, Brother Johnson, para makita po natin na yung tinatawag na tatak ng halimaw. Ayan po ay pangbuong mundo, hindi ho yan lang sa isang lugar. Mangyayari po yan sa buong mundo. Ang sabi dito sa Apokalipsis 13, umpisahan natin doon sa talatang
13. O, tingnan po ninyo sa 13:13. At siya ay gumagawa ng mga dakilang tanda. Ito po yung ikalawang hayop dyan sa Apokalipsis 13. Hindi na po na muna natin pag-uusapan kung sino yung ikalawang hayop. Pero dito po mangyayari yung tinatawag na pag-i-implement ng Mark of the Beast. Na tayong mga Seventh-day Adventists ay naniniwala na ito nga po ay Sunday law. Okay? Sabi diyan, siya ay gumagawa ng mga dakilang tanda na ano pa, nakapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. So ang ibig sabihin, itong ikalawang hayop na ito ay gumagawa ng mga dakilang tanda sa paningin ng mga tao. At dahil doon sa mga tanda na yan, ang sabi doon sa 14, tingnan po ninyo sa 14, at nadadaya niya. Ayun. So ang ibig sabihin, gagamit siya ng mga tanda. At dahil doon sa mga tanda na yan, ang sabi diyan nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa. Dahil sa mga tanda na sa kanya ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop na sinasabi sa mga nananahan sa lupa. Yan po, pansinin ninyo na ang subject po dito ay yung nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroong sugat ng tabak at nabuhay. So, ito yung sinasabi dito na dahil doon sa mga tanda, nadadaya niya yung nananahan sa lupa. At ngayon, ang sabi niya, gagawa sila ng isang larawan ng hayop, image of the beast. Ang sabi diyan, verse 15, at siya ay pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusa at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. So makikita mo ito, talagang pambuong sanglibutan ito. Na pag in-implement ito, Brother Johnson, dalawa lang ang pagpipilian mo. Either sumamba ka sa tunay na Diyos or sambahin mo itong larawan ng hayop. Wala hong neutral dito, mga kapatid. Kaya dito mahahati ang tunay na mananampalataya at yung mga nagpapakunwari lang na mananampalataya. Okay? Sabi sa verse 16, tingnan po ninyo, ang lahat, maliliit, malalaki, mayayaman, mga dukha, mga laya, mga alipin, ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. So napakaliwanag. Ito ay lahatan ito, Brother Johnson. Walang excuse dito. Lahat ng nananahan sa lupa, subject dito sa tinatawag na tanda ng hayop. At kung ikaw ay tatanggi na tanggapin itong tanda ng hayop, abay ang sabi doon, ipapapatay. Tapos ano pa? Ang sabi doon sa 17, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda. Ay maliwanag talaga ito. Na ang ibig sabihin, pag dumating itong panahon na ito, lahat ng mga tao na hindi tatanggap doon sa larawan ng hayop, hindi makakabili, hindi makapagbibili, at papatayin. Kaya nga, mapipilitan ka . Kung hindi mo alam, mapipilitan ka. Ganun po ang mangyayari. Ang ibig sabihin, dito ihihiwalay ng Diyos yung tunay na mananamba o hindi. Okay? Diyan po sa i-implement nitong tatak ng hayop na ito, yung tatak ng halimaw. Na ito na nga po yung Sunday law na itinuturo ng Seventh-day Adventist. Ngayon, pag ikaw ba ay tumanggap ng tanda ng hayop, may pag-asa ka ba bang bawiin yon? Ay wala na. Kaya nga, yun ang tinatawag close of probation, Brother Johnson. Once na tinanggap ng tao yung tatak ng hayop, tapos na. Yan po yung dapat nating maintindihan dyan. Kasi ang sabi doon sa 14:9, tingnan po ninyo, kaya nga ito yung babala ng anghel. Diyan sa Apokalipsis 14:9, babala ito ng anghel na dapat kahit na anong mangyari, ay hindi dapat tatanggapin ng sino man yung tanda ng hayop. Ay bakit? Kasi pag tinanggap yung tanda ng hayop, wala nang bawian ito, Brother Johnson. Kaya nga dito, close of provision na doon sa talagang tumanggap. Either tatanggap or hindi tatanggap. Diyan po yan madidistinguish. Ang sabi dito,
Ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay anong mangyayari sa mga tumanggap? Verse 10, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos. Ito pong alak ng kagalitan ng Diyos na ito, na ang sabi dito ay nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, wala hong iba ito kundi yung 7 salot na binabanggit doon sa 15:1 dito rin sa Apokalipsis. Ang ibig sabihin, lahat ng tumanggap ng tanda ng hayop, sila po ang makakaranas nitong 7 salot. Ito yung alak ng kagalitan ng Diyos. At sabi diyan, siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Kaya nga, ang daladalang pabalita nitong tatlong anghel, lalong-lalo na po yung ikatlo, ay huwag hong tatanggapin yung tanda ng hayop. Kaya nga, dapat malaman ng tao ano itong tanda ng hayop. Ay kaso pag pinapangaral natin yung iba hindi nga tumatanggap at yung iba nga natatawa pa na pag sinasabi nating sandilo, Brother Johnson, pero at least ito po ay meron kayong, sabi ko nga, meron kayong information na narinig mula sa Seventh-day Adventist na ito palang tanda ng hayop, darating ang panahon na maidideklara ang sandilo, Brother Johnson. No? Yan po yon mga kapatid. Bakit? Sapagkat ang linggo ay hindi ho yan utos ng Diyos. Ang utos po ng Diyos, Sabado, Sabat. Ay bakit naging linggo? Ay kasi nga kaaway Ang gumawa niyan yung kaaway ng Diyos, Brother Johnson Yung kasing Sabado o yung Sabat, yung ikapitong araw, ito yung tanda ng Diyos sa kanyang bayan. At ito rin yung tanda ng Diyos na siya ay manlalalang. Ang sabi doon sa Exodo 20, pansinin po ninyo yung Exodo 20, basahin po natin yung talatang 8 hanggang 11 para may pakita po natin yung comparison, no? Sabi diyan, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Verse 9, 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Verse 10, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sumaliwanag po dito, 6 na araw na gagawa ka, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ngunit sa ikapitong araw ay Sabat. Sabi diyan, sa araw na yan, huwag kang gagawa ng anumang gawa. At tanong diyan ay bakit? Bakit po yan iniutos ng ating Panginoon? Tingnan po natin yung talatang 11. Sabi sa talatang 11, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa. So napakaliwanag mga kapatid. Ito palang Sabat ay tanda ng pagiging manlalalang ng Diyos. No? Ito po yung authority ng Diyos na siya ang Diyos na manlalalang. Kaya niya pala ipinag-utos itong Sabat na ito. Kaya naman yung kaaway ng Diyos, ang pinipilit na tanggalin ay yung authority ng Diyos bilang manlalalang. Kaya pala niya pinapalitan yung Sabado. Yan. Kaya nga sa huling araw, ito ang magiging ika nga ay pamantayan na mangyayari. Magdideklara na sandilo. Ano ang gagawin mo? Tatanggapin mo ba? Or hindi? Yan po yung dapat na maintindihan po natin dyan. Kaya, tama po na pag idineklara na yung sandilo na yan, mamimili ang tao kung sino ang gusto nilang paglingkuran, ang Diyos ba na manlalalang o yung kaaway ng Diyos. At kapag ang tao'y pumili, tapos na po yan. Close of provision na po yan, Brother Johnson. Thank you.